salamat, Ate Lynn. At syempre, good morning muna sa lahat ng ating mga televiewers at good morning, especially kay Kuya Daniel Rason. At syempre, ngayong umaga, panibagong bagay na naman ang ating matutunghayan. Syempre, kasama ko rin si Liza. Yes! Syempre, dito tayo sa bahay ni Kuya. Yan. And this morning, syempre, dahil sa ating Earth Day, yes. Isang magandang mga discoveries na naman ang ating malaman ngayon. At makakasama natin ang ilan sa mga representative ng Ergonomic Designs. Ayan, Mr. Michael and Mr. Siggy. Good morning po sa inyo. Good morning po. Yan. Ano po itong mga dala ninyong bago let's para talk sa amin? First, what is Ergonomic Designs? Ergonomic Designs came from ergonomic designs. Means that designing products to relieve stress for humans. Ang ergonomics, designing products that will relieve stress to our planet Earth. So yun, doon namin nakuha yung concept na magkaroon kami ng products, alternative products na earth-friendly. Lahat earth-friendly. So you're into distributing eco-friendly products here in the Philippines. Yan. Like? Okay. Tulad nilang netong green roofing. Ayan, kanina ako pa tinitingnan yan dahil ang ganda niya sa bubong. Sir Siggy, can you explain a little bit about it? Yeah. The concept with the green roofing is that right now yung bubong natin is one of the major contributors ng heat sa bahay natin. And ang purpose lang talaga niya is shelter. Pero pag sunny, yung summer, talagang mainit siya. So yung design niya, itong plant na to, yung tinatawag natin na sedum, is a plant na sanay siya sa mga harsh conditions. So pwede siya mabilad sa araw, ma-expose siya sa mga prolonged rains. And isa sa mga benefits niya is that ma-insulate niya yung bubong mo from heat. And at the same time, yung bubong mo will become a carbon sink itself. So the idea behind it is, di ba, pag nag-develop ka ng bahay, kakalbuhin mo yung virgin land, tatanggalin mo yung mga halaman, tatanggalin mo yung bahay, lalagay mo yung bubong. Ang laki ng plants na nag-displace mo. So in this way, naibabalik natin yung vegetation sa bubong ng bahay. So logically, very environmental friendly siya. In a sense na hindi ka nare-reduce mo yung energy costs mo and yung contribution mo to the environment dahil it absorbs yung carbon dioxide, it improves yung air quality. Ang next question naman dyan, sir, mahirap bang alagaan yan? Kasi syempre, pagka nilagyan mo sa bubong, mahirap magdilig. Oo, tsaka baka parang matutuyo siya agad dahil kung mga bilad sa araw, di ba, lalo pag ganitong summer? Well, regarding that, yung plant na to, talagang built siya for very harsh conditions like rain and drought. So pwede mo siyang kahit 1 week mo siyang hindi madiligan, magsusurvive siya. Tapos pag inabot na siya ng tag-ulan, talagang basically no maintenance. Low maintenance talaga. So siguro pagka summer, once a week or every other day, magdilig-dilig ka lang sa bubong. Ayun, hindi naman po ba mangangalawang yung bubong mo? Kasi syempre magdidilig ka, mababasa yung Paano po yun? Yeah. So meron kang gagawin ngayon na parang membrane na ilalagay doon. So sa ibang bansa, meron silang tinatawag na root barrier, mga certain membranes na ganyan. Pero right now, I'm working on methods na ang gagamitin mo is out of byproduct or waste lang din ng tao. So I'm looking at using tarpaulin. Yun, yung mga gamit na rin. So parang yung ginawa na rin kahapon. Di ba? Mga gamit, gamit na rin. So para ka rin nag-recycle ng mga basura na rin. Yung basura, nilagay mo lang din dyan para mas maganda. So hindi maani yung roof mo. Ito naman, itong ibang mga products naman dito. Sir Michael. Sige, so gaya na sinabi ko, yung mga earth-friendly materials namin. Siguro unang introduce ko itong mobile solar charger. Yun, solar charger. Alam naman natin lahat na ang sun is an unlimited free energy. Tama. So yun lang itatap natin. So ito, pwede mo ilagay siya sa windshield ng kotse. Habang nakapark ka, nagcha-charge yung kotse. Yung mobile phones mo. Tapos, pwede rin siyang sa backpack. No? Sa mga active people, pakita ko lang. Sige po. Sa mga outdoor people, lalagay mo lang siya doon, may velcro. Tapos, habang naglalakad ka, sabi mo lang. Sa araw. Oo. Ayos. Ang galing. Yan. Tapos, ito, so usually, sir, how much would it cost? This one is around 1,600. Okay. Applicable siya, pwede siya sa mga... For any types of cell phones. Mga popular mobile devices.
Ito naman po, ano bang gamit itong dalawang bottles na to? Para, alam mo yung mga... Bali, ito po yung ano nyo. Parang Ito actually yung bibili. Okay. No? So ito, ginagawa nito, no, to reduce din yung mga pagtapon sa basura ng mga napaggamitan na natin mga water bottle. So ginagawa niya, lagay mo lang siya dito. Kung wala kang dalawang bote. So hanger na siya ngayon. Ayun, Okay. ayos. So, ito yung jacket ngayon. O, di ba? Maganda pa siya kasi bilog yung dulo. Tama. O, di ba How may much yung hanger sir ka binibenta na? naman yan? Yan, less than 100 pesos lang itong... So, dalawa na. Mura na. Ito ba din ba yung mga typical paper plates? Ito, kung kala nyo, pag titingnan nyo maigi, kala nyo styrofoam siya. Pero alam nyo naman ang styrofoam is not really maganda sa environment natin. Kasi pagkatapon yan, hindi naman matutunaw yan. So we found an alternative material, no? Kamukha siyang styrofoam. This is made from sugarcane pulp, no? Pang pinaggamitan ng mga paggawa ng asukal. So this is completely biodegradable. Tapos heat-proof, waterproof, and oil-proof. Kaya pinopropose namin siya sa mga businesses to be an alternative nila sa mga packagings nila. Oh, actually magandang alternative to eh. Pero ang ano na lang natin dito is sana bumaba yung presyo. Yeah, oo. Siguro pag nagkaroon na ng para demand makasabay talaga. din siya sa market, Oo. diba? Yeah. May, Ito, sige sir, Ito, iba pang mga ito isa sa mga in-demand sa amin talaga, very popular kasi cute siya. Ano ba to? These are pens. Yeah, makikita mo, no? Akalain Ballpen mo, siya. ballpen. Oo, ballpen siya. Ballpen siya, nagawa siya sa papel. Okay. Okay. Ayos. Kasi, di ba culture natin ngayon is parang disposable na yung conscious natin. Makukuha tayo one time, yung stapon. Ang ballpen dati kasi nare-refill eh, di ba? Ngayon, makikita mo, hindi mo pa nga nakakalahati, tinatapon mo na. So, kung ayon sa research, it contributes din sa pagkasira ng basura. Lalo yung ballpen is plastic, di ba? Ito makikita nyo, tingnan nyo may this is made from recycled paper na ni-roll lang. So, yan. Yun. Kasi iba-ibang colors pa kaya parang... Yeah. And aside from Maganda yung the ball pens, meron din silang mga CD case. Yeah, CD case. Meron silang mga Mouse pads. Recycled. Tapos eto nga yung Ito bags is to, no? Shopping bags. Shopping bag, yeah. Imbis na mag-plastic kayo, kumuha na lang kayo ng ganito. Yeah, May cute keychain na, ka pa, oo. tapos meron ka pang shopping bag sa loob. Yeah. May question lang kay Sir Ziggy regarding sa green roofing. May mga nagtatanong hindi raw ba masyadong magbabara yung mga alulod pagka Hindi naman daw malakas ang magmumukhang ulan? gubat ang roofing mo kapag umulan ng todo. Ang maganda sa plant na yan, sa variety na yan, hindi siya lumalago. Hindi siya yung tumataas. Hindi siya. Ang nangyayari, kumakapal lang siya, pero hindi siya tumataas. And ang maganda sa kanya, maliliit yung mga dahon niya. So kapag nangyari man yung mag-shedding siya, madaling bababa sa drain yung mga leaves niya. Kasi At saka yung, nga pala yung in-explain mo po kanina, yung about the soil. yeah. Yung kapag rainy season, di ba, na-absorb. Paka-explain. Yung rainy season. Ngayon, ang isa sa mga issues natin sa Pilipinas, yung yung bumabaha dito sa atin palagi. Tama. So yung advantages na meron tayong ganyan, for a brief time, i-absorb niya muna yung initial drops ng rain. Yun. So nakakabawas na. Nakakabawas. Hindi niya ma-overwhelm yung drainage system natin, Tama. which is yung main cause ng mga floods natin. And usually naman sir, affordable ba naman yan? Yes, it is affordable. How much po ang Kasi costing natin for the product? The costing for that is mga 20 pesos per 20 pesos lang, yung isang ganito. Yes. Small price to pay to give back to the Tama. environment. Pero actually kung medyo nagtitipid ka, bumili ka na ng isang block and then paramihin mo na lang. Diba? Yes, pwede yun. Kasi sabi nga ni Sir kanina, kayang-kaya din kumbaga mag-produce ng ganyan dun sa Sa bubong mo lang, di ba? Oo, ikaw mismo kaya mo Paramihin mo na lang. Siguro magpaturo na lang kayo kay Sir Siggy kung paano yung process ng cultivation niya, yung pagpaparami niyan. Maaari pa kayong magkaroon ng negosyo or trabaho dahil pagka dumami na yan, pwede nyo yung ibenta sa mga kapitbahay nyo. Yes, that's true. Yeah, finally, Sir Siggy and Sir Mike, please do invite our televiewers if they are interested of the green roofing and other products po na eco-friendly. Okay, thank you sa UNTV for having us as guests. We would like to invite yung mga companies dyan who are into earth-friendly alternative, we can give you as an alternative sa mga regular nyo na corporate gifts. And sa mga consumers din, sana tangkalikan nyo yung mga products na earth-friendly kahit hindi lang naman sa amin, kahit mga madami pa dyan mga options. Well, tandaan nyo lang, Earthonomic Designs, you can find us sa Facebook. Just search Earthonomic Designs.
Yun. At sa mga cellphone numbers po ninyo. Yeah, you can contact me personally po at 0919-8888-234. Yun po yung mobile number. Yun. Sir, sige, anything more? Yeah, you can reach me at 0915-4422-741. And I'm also an architect na ang orientation ko is to introduce green practices. So, pwede nyo ako i-tap on that aspect, yes. Okay, Yun, thank you very thank much, you Sir po. Siggy. And Sir Mike. Thank you. Maraming po. salamat sa lahat ng ating mga televiewers. Kung kayo ay nag-iisip ng mga makatulong sa environment at syempre, palitan nyo na yung mga bagay na nakaka-distract pa ng ating Earth, di ba? Ayan, and speaking of eco-friendly, mamayang hapon po sa Bread and Butter dahil merong eco-tripping ang Trikada. Pupunta po kami sa Laguna at i-feature natin ang Ambon River. Kaya don't forget to watch po Bread and Butter 5 p.m. ng hapon. 5 p.m. na hapon pa. Ayan, magbabalik po muli ang Good Morning Kuya! Yun.